Isang informal meeting naman ang itatakda sa pagitan ni outgoing Vice President Jejomar Binay at Vice President-elect Leni Robredo matapos ma-turn over ang status report ng Office of the Vice President. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, formal na nga ang itinurn over ng Office of the Vice President sa pangunguna ng Chief of Staff ni VP Jejomar Binay ang status report ng OVP sa mga miyembro ng transition team ni Vice President-elect Leni Robredo. Nakapaloob sa status report ang lahat na naging achievements ng OVP sa nakalipas sa 6 na taon, ang natitirang budget ng tanggapan at gayon din ay upang impormasyon na makakatulong daw sa pag-take over ni Robredo sa OVP. Sa panig ni Robredo, 3 miyembro ng kanyang transition team ang naririto sa Coconut Palace sa pangunguna ni Boyet D. Sa panig naman ni Binay, narito si Yusek Benji Martinez, ang Chief of Staff ni Binay, kasama ang lahat ng mga division heads ng Office of the Vice President. Matapos ang turnover nga ng status report ay saka raw magsiset ng informal meeting sa pagitan ni Binay at Robredo. Ang Coconut Palace ang siyang ceremonial office ng pangalawang Pangulo sa termino ni Binay, pero hindi malinaw sa ngayon kung dito rin mag-oopisina si Vice President-elect Leni Robredo. Kanina, pagkatapos ng kanilang closed-door meeting, sinabi nitong si Boyet D na inclined daw sila na maghanap ng isang suitable place na di hamak na mas mura sa 484,000 kada buwan na upa dito sa Coconut Palace. Maliban kasi sa Coconut Palace, ay yung operations ng Office of the Vice President ay narito naman sa PNB building sa Pasay na nirerentahan naman ng additional na 312,000 kada buwan. So ang cost ay major consideration para sa panig ni Vice President-elect Leni Robredo at yun daw ay kanila pang pinaplansya hanggang sa mga oras na ito. Samantala, masayang ibinilita naman ng panig ni VP Binay na malaki pa raw ang naiiwang pondo para gamitin ni VP o Vice President-elect Robredo dahil sa 500 million na annual budget daw ng OVP ay wala pa sa 100 million ang kanilang nagagastos. Tiniyak naman nitong si Boyet D na gagamitin ng pondo ni Robredo para sa kanyang advokasya, partikular sa poverty alleviation at gayon din sa women empowerment. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina.